Okay, good morning. So, ngayon ay Tuesday, pero tulad ng nasabi ko, hindi tayo magtatanim. So, ito yung tananim natin last week. Yan. So, yan na yung itsura nila. Pero iniisip kong wag na muna rin silang i-transplant soon, or sa Friday, hindi ko muna sila ita-transplant. Kasi, siguro, bukas or sa susunod na araw, darating na yung abamectin, yung panglinis natin ng taniman ng shade house. So, para mapabilis yung proseso na yon, hindi ko na lang sila i-transfer. Siguro, i-harvest ko na lang sila dyan. Siguro, tingnan natin 20 days kung pwede na silang i-harvest, so 25 days. Pero dyan lang sila sa maliit na setup natin na yan. So, magsisiksikan lang sila dyan. Para mapabilis din yung paglinis natin and pag-turnover natin at magawa na natin yung bagong proseso kung gusto natin gawin. So ngayon, imbes na magtanim tayo ng mga lettuce, ay magtatanim tayo ng cucumber. Sengel cucumber. So, meron ako dalawang container dito. Dalawa lang muna ang alagaan natin. So, yung natandaan ko dati, parang 1 month bago ako nag-transfer sa malaking paso. So, ganun na lang yung gagawin natin. So, yung mga ito yung galing to sa binabad kong coco peat nung nakaraan. So mga 1 linggo ko na rin yata nakababad to. So kanina ko lang pinigaan. At ayan, tatransferan na lang agad natin. And yun nga, bisa experience ko, mga 1 month bago ako mag-transfer ng cucumber. Hindi ko sure kung ganito rin to sa variety na to. So kaya mapapansin nyo, 10 piraso lang yan. So mga 280 yata to. So 228 isang piraso. So, kailangan mong tipirin. So, nilabas ko muna sa ref para lang mapakita ka sa inyo. Pero yan, Sengel Rice 1 Cucumber Seed. So, parang Japanese cucumber yata to. So, hopefully, maganda rin naman. Yung Jackson 27 natin, maganda rin naman yung nangyari sa atin doon. Although, after 3 months pa talaga natin naranasan na nagtuloy-tuloy siya ng bunga. So, hopefully, iba naman yung ma-experience natin dito at mas maging maganda yung bunga niya at mas maganda yung maibigay niya sa atin. So, anyway, kuha muna ako ng dalawa dahil medyo mahirap pag hawak ako yung cellphone. Wait lang. Okay, so nakakuha na akong dalawa. So inaasahan ko naman na 100% germination to. So gawan lang natin ng konting lalim dito. So may space pa dito kasi based sa na-experience ko dati nung tumaas yung cucumber, merong certain part pa sila na tutubuan ng ugat. So, kaya medyo mataas to para tabunan ko na lang ulit ng coco peat pag medyo tumaas-taas na sila. Yan. Ayan. Hindi na masyado malalim. Yan. Actually, dati hindi ko naman talaga siya nilubog. Parang pinatong ko lang yung dati. So, medyo ganun lang din gagawin natin para kita pa rin sila. Hindi ko sure kung yung matulis talaga dapat yung sa baba. Tingnan natin. Subukan natin na yung matulis ang nasa baba. So, tingnan natin to. Parang naka-islant siya eh. Naka-islant. So, yung matulis. Ito yung matulis. Yan, medyo siya yung ilagay natin sa baba. So, hindi ko sure kung dyan talaga. Dyan yung lalabas yung ugat niya. Pero sana dyan lumabas kasi siya na yung nakaturo doon sa ilalim. So, ganun din gagawin natin dito. Yan. So, hindi naman sila baon na baon. So, ang gagawin ko lang ay patakan lang natin ng ating nutrient solution, which is wala naman talagang silbi sa early stage ng buto, maliban sa mamomoisturize ko sila. So, saglit lang. Okay, ayan, kumuha ko ng 1 baso, pero hindi naman talaga kailangan 1 baso. So, hindi ko na kumuha nung syringe natin. Ipapatak lang naman natin yan. Yan. Kailangan lang siyang ma-moist. Hindi naman sobrang dami. Patak-patak lang, pwede na. Parang malaman niya lang na, uy, ready na ako dapat na ako mag-germinate kasi may maganda ng moisture sa paligid or pag tag-ulan na. Hindi ko sure kung ganun yung nararamdaman nila eh. Baka ganun, diba? So, okay na siguro yan. Then, hayaan lang natin siyang mag-germinate yan. So, kung gusto nyo, since wala naman ako masyadong videohan pa, then update lang din naman tayo sa taas, tingnan na rin natin to from time to time. So, bukas,
Ngayon ay 11:30 AM. So bukas, titingnan ulit natin siya kung anong magiging itsura nila. And hopefully, pag lumaki-laki na siya dito, lumagpas na siya dito, tatakpan na natin to ng buo. Baka siguro mga second week yon, second week. Pwede natin takpan ng buo to. Tapos, pag transfer natin yan, buo na. Kasi nung last time din, yung Jackson 25, hanggang sa ilalim, meron na siyang ugat. Parang wala pang 1 month. Meron na siyang ugat hanggang sa ilalim. So, mabilis naman. Hindi naman tayo masyado mahihirapan dyan. Ang kailangan lang nating habulin is yung pag-disinfect ng ating taniman, ng ating shade house. So, hopefully, okay naman. Then, ita-target din natin yon kasi sabihin natin 3 weeks yung pag-disinfect natin. So, mga 10 days bago matapos yung disinfection ay magtatanim na rin tayo ng panibagong ganito para pagdating ng time na disinfected na sila, ready to tanim na, ay meron na agad tayong ililipat. So 45 ka agad, wala nang keme-keme, 45 ka agad. So hopefully, yung bagong proseso natin na magkakaroon tayo ng possible disinfection or spray twice a month sa paligid ng ating net house ay makakatulong para ma-prevent natin yung nangyaring infestation ngayon ng thrips. At iba pa, meron parang white flies din ako nakita Ayun. So that's it. Thank you very much and hopefully maging okay ang ating Sengel cucumber variety. And sana maka-harvest agad tayo within 1 month kasi yung Jackson 25 natin parang 2 months or 3 months pa tayo medyo naging komportable sa bunga niya. Tapos i-apply natin dito yung drip. So yun, isa pa yun sa magiging gagawin ko dito kasi or dilig-dilig lang muna kung hindi ko kaya ng drip. Pero drip sana kasi drip lang din yung advisable nila sa mga ganitong klaseng tanim. So hopefully maging ayos yan. So baka yun din yung problema natin kaya hindi bumunga na maayos yung Jackson 25 dahil hindi naman tayo naka-drip system. Thank you very much and see you next update guys. Bye-bye!